Nanalo ang anak ko, masterpiece. May talento, tama iyon, may talento siya at husay sa espada, pero mas alam namin kaysa sa sinuman na ang talento ay mas lamang lang ng kaunti kaysa sa ordinaryong tao, walang espesyal, pero natalo ng anak ko ang pangalan ng kalye na iyon. Masayang lumingon si Joe Gould para ipagmalaki ang kanyang tagumpay, kapatid, nanalo ako. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at lumabo ang kanyang paningin, tumagilid ang buong tao. Puno ng pag-aalala sina Baekhyun at Yeonjong at mabilis na tumakbo, bago natamba si Joe Gould. Naguluhan pa rin siya, bakit biglang ganito kadilim ang mga mata ko? Bumagsak siya, pero buti na lang nahuli siya ni Baekhyun. Nang mapagtanto niya ito, nagtanong siya, kapatid, bakit ang dami mong dugo? Bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Isang magandang kamay ang humawak sa sugat sa kanyang leeg at sinabi, tumigil ka sa pagsasalita. Ginamit ni Luo ang kanyang internal energy para gamutin siya. Pinindot niya ng mahigpit ang nasugatang lugar para pigilan ang pagdurugo at patuloy na bumubulong, dugo, huwag kang uminom. Dahan-daang lumapit si Chung Mayang at umismid, oh my God, kahit sinabi niya iyon, itinaas pa rin niya ang kanyang kamay at inilagay ang kanyang kamay sa 3 acupuncture point sa leeg ng kanyang senior brother. Tumigil ang pagdaloy ng dugo, at inalis na rin ni Lula To ang kanyang kamay. Tiningnan ni Chung Mayang ang sugat, patuloy na naglalagay ng asin sa mga salita. Wow, ang galaw na ito, kung kailangan mo lang tumagos ng kalahating pulgada ang lalim, makikita mo na ang hari ng impyerno. Agad na sumigaw si Tu Bixan, ang bibig ng aso ay naglalabas ng ivory. Sinabi ko sa iyo, magandang salita iyon, nagpout siya, nagsasabi lang ako ng totoo. Biglang napagtanto ni Chung Mayang na nakangiti ulit si Joe Gould, kaya nagtanong siya, ano ang problema? Pero mabilis din niyang napagtanto na nang talunin niya ang mga disipulo ng martial arts, kahit na may hawak siyang mixed element pill, hindi ko pa nakita na ganoon kakasaya. Siguro dahil masyadong malaking pader ang pamilya Tang para sa kanya, kapag nalampasan niya ang pader na iyon, tiyak na mas malayo pa ang mararating ng batang ito. Mula sa simula, sa husay sa espada lang, wala siyang alam tungkol dito, mas mababa kaysa sa sinuman sa ating bansa, pero masyado pang maaga, ang kailangang mamukadkad ay hindi lang ang espada, ang mga tao mismo ay kailangan ding mamukadkad. Sana sa pamamagitan nito, tunay siyang mamukadkad. Gising na si Joe Gould ngayon at tumayo. Napansin ni Chung Mayang si Dang Tang, nakatayo pa rin siya, nakatingin sa langit. Dahan-dahan siyang lumapit, tapos itinaas ang bote ng alak sa harap niya at inanyayahan siya, hoy, kapag naguguluhan ang puso mo, pinakamagandang humigop ng alak at inumin ito. Kumunot ang noo ni Dang Tang, tinutukso mo ba ako? Bigla siyang nagtanong, sa tingin mo ba hindi ka matatalo sa buong buhay mo? Itinanggi ni Chung Mayang, kalokohan, hindi ako kailanman naging ganoon kayabang. Sa pamilya ko lang, marami akong kapatid na mas malakas kaysa sa akin. Ngumiti si Chung Mayang at sinabi, alam ko, pero iba ang mga kapatid, ha? Hindi ka ba kailanman natalo sa iyong nakababatang kapatid na kasing edad mo? Hindi ka rin natalo sa sinuman, sa tingin mo, hanggat patuloy kang umuunlad ng ganito. Isang araw, ang pagiging pinakamahusay sa mundo ay usapin lang ng mas maaga o mas huli, tama. Sa pagkakataong ito, hindi sumagot si Dang Tang, umiwas lang siya ng tingin. Sa pagtingin sa ugaling ito, agad na pinagtibay ni Chung Mayang, bakit hindi? Ang sinumang posthumous star noong bata pa ay may parehong pag-iisip, patuloy lang na lumago. Isang araw, ang pagiging unang tao sa mundo ay hindi na magiging isang hindi makatotohanang panaginip, tulad ko dati. Siyempre, hindi ko pa talaga naranasan ang pagkabigo, pero hindi magagawa iyon ng karamihan sa mga juniors. Magkakaroon ng mga pagkakataon na mararanasan nila ang pagkabigo at tatanggapin ang kanilang sariling mga limitasyon. Nagtanong ulit si Dang Tang, hindi ba maaaring maging malakas ang mga taong hindi kailanman nabigo? Kapag gumaling ang sugat, mas magiging malakas ang balat, sa madaling salita, ang katawan na hindi kailanman nasugatan ay hindi malalaman kung paano magiging mas malakas. Nasa iyo ang pagpili. Ibinaling ni Chung Mayang ang bote ng alak sa taong nasa harap niya, o gawing motibasyon ang sakit ng pagkabigo na ito para bumangon ng mas malakas,
o hayaan ang sugat ng pagpapahalaga sa sarili na kumain sa iyo magpakailanman, na nabubuhay sa kaduwagan. Tumingin pabalik si Dang Tang kay Chung Mayang. Nagkibit balikat at ngumiti si Chung Mayang, tapos ninakaw niya ang bote ng alak. Humigop siya ng mahaba, siguro dahil nagmamadali siya, medyo nasamid siya, tapos ibinalik niya ito kay Dang Tang. Kinuha ito ni Chung Mayang at ininom ang natitira, masaya siyang ngumiti at sinabi, "Mabuti, hindi kailangang masyadong madismaya, baka medyo nakakahiya ngayon, dahil mapagtatanto ng mga tao na ang pagkatalo kay Jogol ay hindi nakakahiya." Pinagtibay ni Dang Tang, "Tiyak na iyon." Tumalikod siya at umalis. "Luan Yen," sinabi ni Dang Tang, kaya bigla niyang ipinahayag, "Maaari ba akong magtanong? Gaano ka kalakas?" Huminto si Chung Mayang at sumagot, "Sa kasalukuyan mong kapangyarihan, natatakot akong mahirap kang maabot, pero sino ang nakakaalam? Kung ang iyong mga hidden weapons ay hindi 11 kundi 12, kung gayon, kahit ako ay kailangang mag-ingat." Natigilan si Dang Tang, "Ano? Paano? Paano iyon posible?" Nagpatuloy sa paglalakad si Chung Mayang, winigiwi niya ang kanyang kamay, "Gayunpaman, subukan mo ang iyong makakaya. Maaaring hindi mo ako matalo, pero dapat mong puntiryahin ang posisyon ng numero 1 sa royal family." Nakatayo lang si Dang Tang doon nang may pagtataka, pinapanood si Chung Mayang na dahan-daang umalis, umaakyat sa mga hagdan. Biglang itinaas ni Chung Mayang ang kanyang boses para imbitahan siya, objectively, sa maliwanag na gabing iyon na may liwanag ng buwan. Pagkatapos malutas ang lahat, mabilis ding nilutas ng mga taong nagtatrabaho sa Forces Chamber of Commerce ang mga natitirang problema, at ang pintong sinira niya ay nilinis din. Tumayo si Yunjong at nanood, bumulalas, parang bagyo. Umiling si Baekchun, mahirap sabihin. Ilang minuto lang ang nakalipas, tinipon ni Dang Tang ang kanyang mga hidden weapons at sinabi, "Dapat na tayong bumalik." Lumapit si Baekchun at nagtanong, "Ano ito?" Sumagot si Dang Tang, "Hindi ko na alam. Nasabi ko na dati, usapin ito ng panloob na pamilya. Kailangan ko lang bumalik at magulat sa pinuno ng pamilya na natalo ako kay Jogol. Magpapas siya ang pamilya sa lahat pagkatapos nyon." At ngayon, nakatayo si Baekchun at nakikipag-usap pabalik kay Yunjong, sabi nga nila, kahit ang pamilya Tang ay may maliit na galit lang, maaalala nila iyon sa kanilang mga puso. Kahit hindi siya mukhang maliit na tao, ang kanyang ibig sabihin ay hindi niya kayang katawanin ang buong pamilya. Anuman ang kanyang iniisip, tiyak na maghahanap ng paraan ang pamilya Tang para lutisin ang usaping ito. Samantala, sa kanyang sariling silid, tahimik na nagbuhos si Chung Mayang ng alak sa isang tasa, pero kakaiba, hindi isa kundi 2 tasa. Inilapit niya ang isang tasa, at ginamit ang kabilang tasa para tumunog sa basong iyon, na parang may umiinom kasama niya. Sabi mo, magkamukha talaga, ang imahe ng Overflow Road ay nagpaalala sa kanya ng isang alaala mula sa matagal ng panahon. Matagal ng panahon, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang alaala, "Senior brother, huy senior brother, hintayin mo ako. Gusto ko ring subukan iyon. Sino ang mas magaling na maneksak sa likod ng mga demonic bastards na iyon kaysa sa akin? Nabuhay ako hanggang sa ako'y matanda na, ngayon ko lang nakakita ang isang loner na tulad mo, nakikipag-usap sa mga espada imbes na mga salita. Paano magkakaroon ng ganoong tao?" Naalala ni Chung Mayang at ngumiti, hinawakan lang niya ng mahigpit ang teacup, biglang lumabo ang kanyang paningin, biglang nagbago ang eksena. Ang mga madugong kamay na iyon ay mahigpit na nakakuyom habang namamatay, sinusubukang mag-iwan ng mensahe, "Senior brother, kapatid, senior brother, tulungan mo akong alagaan ang pamilya ko." Nang muling bumalik ang kanyang paningin, matatag na inilagay ni Chung Mayang ang tasa sa mesa, malaki ang silid, nagha-highlight sa malungkot na likod ng teenager. "Pasensya na, ang mga huling salitang iyon na humihiling sa akin na protektahan ang pamilya. Sa huli, hindi ko pa rin nagawa, pero kahit papaano, ang iyong mga ultimate skills ay namana pa rin. 12 hidden weapons, 12 flying knives, kahit 11 lang ngayon, naniniwala ako na isang araw,
ang 12 flying heron knife ay muling lilibot sa mundo sa ilalim ng mga kamay ng iyong mga inapo. Siyempre, para sa akin, ang painted flowers pa rin ang pangunahing prioridad, pero makakasigurado ka, kung gagawa ng gulo ang pamilya Tang, bibigyan kita ng mukha at aaksyon ako kahit isang beses, parang respeto iyon para sa iyo. Inubos ni Chung Mayang ang 2 baso ng alak pero iniisip na may nakaupo sa tabi niya. Patuloy siyang nagbuhos ng alak sa baso, tapos itinaas ang baso papunta sa taong iyon at sinabi, "Matagal na, uminom tayong muli ng magkasama, kahit na iba na ang lasa." Nagtunog ang 2 baso, parang mahaba ang gabing ito. Kinabukasan ng umaga, umabot na ang araw sa tuktok ng bundok, pumasok si Yun Jong sa silid at nakita si Chung Mayang na nakahiga ng magulo sa mesa. Niyugyug niya si Chung Mayang at tinawag, "Chung Mayang? Chung Mayang, ang pangalan ng batang ito, gumising ka agad, bakit ka uminom ng ganoon karami?" Itinapon ni Chung Mayang ang kamay ng kanyang kapatid palayo sa kanya at nagreklamo, "Huwag, huwag nang yumugyog, masakit ang ulo ko." Nagreklamo si Yun Jong, ang bastard na ito, "Pagkatapos uminom ng ganito karaming alak, maswerte kang buhay ka pa. Hindi bababa sa 5 taon na iyon. Gumising ka agad, sabihin mo sa boss na bumaba para mag-almusal ng magkasama." Kinamumuhian din ito ni Lula Tu, sinasabi na kapag pumunta ka sa bahay ng isang tao, gumagawa ka pa rin ng gulo, nakakatakot. Sa wakas, kinailangan ni Chung Mayang na umupo, nag-aapoy ang kanyang mga kamay, lumipad ang alcohol vapor. Nililinas ni Yun Jong ang mesa at mga upuan na kanyang inayos at kinailangang magtanong ng may pag-aalinlangan. Ang apoy mula sa kanyang kamay, maaari bang tunay na apoy iyon ng samati? Ginagamit mo ba ito para gamutin ang hangover? Umungol si Chung Mayang, "Nakakalungkot ang alak ko, kung noong nakaraan, kahit mamatay. Ako, hindi ko naaabalahin ang paggamot sa hangover na ito." "Kailan ka nagsimulang uminom?" Umukab si Chung Mayang at nagtaka, "Anong sinabi mo? Sabihin mo sa master na tawagan kami." Biglang hinawakan ni Lula Tu ang kanyang balikat, itinuro niya ang mesa na puno ng mga bote ng alak at nagutos, "Umalis ka." Oo. Maya-maya, pumunta ang lahat sa main hall para mag-almusal, nakatingin sa mukha ni Joe Gul, sinusubukang huwag tumawa. Agad na sinabi ni Chung Mayang, "Oh my, ano ang mga mata na iyon? Kung gusto mong magpanggap ka lang na ganoon ang hitsura, kung hindi, tumawa ka ng malaya." Nang marinig iyon ni Joe Gul, hindi na niya napigil ang tumawa, nanood siya, pero walang magawang tumawa rin. Sinubukan niyang pilitin ang sarili na maging seryoso, pero patuloy na kumikibot ang sulok ng kanyang bibig, lumilipad ang mga langaw sa kanyang bibig. Gaano kasaya iyon, pero tama iyon, pagkatapos ng lahat, ang pagkatalo sa pamilya Tang mismo sa Sichuan ay malaking tagumpay din para kay Joe Gul. Nagsalita si Patriarch Chu, "Marahil dahil masyadong maingay ang insidente kagabi, gusto kong mag-usap patungkol sa mga estratehiya sa pagharap, kaya inanyayahan ko ang lahat na mag-almusal ng magkasama." "Master, gusto mo pa ring pumunta sa Yunnan, tama?" Sumagot si Baekchun, "Oo." Ipinahayag niya na sa simula, "Nag-aalala talaga ako tungkol sa kanya at ayaw ko siyang pumunta sa yan, pero pagkatapos masaksihan ang kompetisyon kahapon, nagbago ang isip ko. May mga marangal na tao tulad mo na kasama ko, ano ang Yunnan?" Nagtanong si Yun Jong, "Ibig mong sabihin, oo. Sa totoo lang, ang ating Forces Merchant Association ay may medyo malapit na relasyon sa Yunnan, kaya ang pagpapadala ng maliit na trading team doon ay hindi malaking problema. Nagkataon lang na ngayon ang alis ng trading team, sasama ang lahat sa kanila. Pakiusap, hayaan niyo akong alagaan ang masterpiece na ito." Agad na tumayo si Baekchun at ikinuyom ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat, "Salamat po, sir." Ngumiti si Patriarch Chu at sinabi, "Hindi mo kailangang maging magalang, dapat kaming magpasalamat sa iyo sa pagpapalaki ng ganoong talentadong bata. Inaasahang magsisimula ngayong hapon ang alis, maaari kang maghanda pagkatapos kumain." Masaya siyang lumingon at nagtanong, narinig ng lahat ang sinabi ng Guildmaster. "Pagkatapos naming matapos ang pagkain, aalis kami agad." Masayang sinabi ni Joe Gul, "Oo.
Tumango si Lula Tu, sumagot din si Yunjong, oo, kapatid. Pero isang katahimikan ang nagpatigil sa kanya. Ha, hindi. Umikot ang mga mata ni Baekhyun at Bam Ulong, parang may narinig akong kakaiba. Lahat ng mata ay bumaling kay Chung Mayang. Ano? Ulit niya na may kunot na mukha na parang unggoy, ayokong pumunta, hindi ako pupunta sa yan.